with your permission, we have a short video that we prepared with the help of the OP. I have seen many of the struggles that our students, our teachers, and our parents face when having to send their children to school. It is the reason why this administration has been finding all kinds of alternative ways that we can immediately close this yawning gap. Kami ay lubos na nagpapasalamat kay PBBM Maraming salamat, PBBM. sa handog na magagamit ng aming mga kabataan sa kanilang pag-aaral. President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. The honorable members of the House of Representatives and the members of the Senate who are here, specifically Senator Bam Aquino, who is the committee chairman of for basic education in the Senate, and the other members of the Senate, the mayors from Luzon, Visayas, and Mindanao, the DepEd officials and employees led by Secretary Sani Angara, our beloved teachers, and our learners. It's good to see that the actual beneficiaries of this program have also joined us here this afternoon. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Today is my LGU Day. Dahil kaninang umaga, meron naman tayong ginawa para sa LGSF at nagpulong-pulong kami yung ibang mga city mayor nandito rin kanina. We had the governors and the city mayors here to explain the program where LGSF will be given to where we have increased the program of the LGSF to make it more responsive and para mas maging bagay sa pangangailangan ng mga LGU. But today, this afternoon, we are formalizing the partnership between the DepEd and our city local government units to accelerate the construction, rehabilitation, and repair of classrooms, thereby building a stronger foundation for the education of Filipinos and to assure the betterment of the future of our children, and in that way, the future of our country. This is the second batch of partnerships for our nationwide classroom building program. It forms a part of our sustained effort to address the classroom gap. As of January 2026, we have still a classroom shortage of more than 144,758, to be specific, units. So we cannot wait for decades, years, to give every student a safe and conducive classroom for effective learning. Kapag kulang ang classroom, masikip ang klase, nahahati sa ilang shift ang pasok ng mga estudyante, mas nahihirapang matuto ang mga mag-aaral, mas nabibigatang magturo ang mga guro, at mas nangangamba ang mga magulang. Kaya in-instructionan ko ang DepEd na pabilisin ang pagtayo ng mga silid-aralan at siguraduhin na maayos ang pagpapatupad nito. Ito nga, dahil nga natin na pag-isipan na isama ang igawing partner ang mga LGU. Dahil pag sa aming mga kalkulasyon, pagka inaasahan lang natin ay ang DepEd, ay kulang na kulang pa rin ang magiging eskwelahan. Kaya dinagdagan natin ang mga iba't ibang programa upang mapabilis ang construction ng ating mga classroom. Ay, kasama na po dyan ang mga PPP na dati nating ginawa at naging matagumpay naman, kaya isasama din natin yan sa isang programa. At ngayong araw, ito ngayon ay ang partnership natin sa ating local government units. Isa yan sa isang strategiya, isa sa mga strategy natin para mapabilis ang pagpatayo ng classroom. The event today reinforces what we formalized more than a week ago. We are shifting from centralized implementation of classroom construction to faster and more responsive execution on the ground. Sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ninyo ngayon, binibigyan natin ng mas malaking papel ang mga lungsod ng bansa. Ang city government, ang mga ngasiwa ng procurement, pagpapatayo at pamamahala ng proyekto. Ang Department of Education naman, ang DepEd naman ang magtatakda ng pamantayan. Sila ang magtitiyak na ang bawat silid-aralan ay matibay, ligtas at naaayon naman sa ating national standard. Alam naman natin na ang pondo ng taong bayan ay kailangan ingatan, kaya malinaw din ang pananagutan sa sistemang itinayo natin dito. Ilalabas ang pondo sa tatlong bahagi o tatlong tranche. Kailangan ang hiwalay na trust account para lamang dito sa proyektong ito.
May obligasyon din na mag-submit ang LGU ng buwanan at quarterly report sa DepEd para malaman naman natin kung nagkakaproblema, kung maayos ang patakbo. At ang mahalaga, walang final turnover o final payment na mangyayari hanggat na-validate na ng ating DepEd. Ang lahat ng ito ay magtitiyak ng mas mabilis na implementasyon, mas malinaw na pananagutan dahil sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act, mahigit 85 bilyong piso ang inilaan natin sa basic educational facilities. Sa unang tranche ng programang ito, mayroon ng 9.6 billion pesos ang nakaprograma para sa pagpapatayo ng higit kumulang 4,000 silid-aralan. Bukod pa riyan, sa pamamagitan ng kasunduang ito, makakapaggawa tayo ng karagdagang 1,700 na silid-aralan na tinatayang naghahalaga ng 5.96 billion pesos. At pinalakas din natin ang PPP para sa school infrastructure upang mas mabilis pa ang pagtatayo ng bagong classroom. Para sa mga bata, ito ay magsisilbing maayos na lugar kung saan sila matututo at mangangarap. Para sa mga guro, ito naman ay sapat na espasyo upang hubugin ang susunod na henerasyon. At para sa mga magulang, ito ay katiyakan na nasa ligtas na pasilidad ang kanilang mga anak. Hindi nagtatapos sa pagtatayo ng classroom ang ating tungkulin. Kailangan din nating ihanda ang ating kabataan sa makabagong mundo. Kaya't ipinapatupad natin ang mga programang patuloy na susuporta sa ating mga guro at sa ating mga mag-aaral. Pinalawak natin ang aral program na naglalayong paghusayin ang kakayahan sa pagbasa at kaalaman ng mga mag-aaral sa bansa. Pinapabilis din ang pagbili ng mga aklat upang masiguro may materyales sa mga estudyante sa pagbubukas ng klase. Pinabubuti din natin ang career progression ng ating mga minamahal na guro. Parati kong sinasabi na ang edukasyon ang pundasyon ng manlad at matatag na bansa. Subalit ang pundasyong ito ay hindi kayang itayo ng isang sektor lamang. Kaya't sa ating mga lokal na pamahalaan, hinihikayat ko kayo na gamitin ang pagkakataong ito at ang pondong ipinagtiwala sa atin ng bayan ng may pananagutan. Tiyakin natin, hindi maantala ang mga proyekto. Tiyakin natin, di kalidad ang ating maputatayo na silid-aralan. Tiyakin din natin na ang bawat sentimo na pinaghirapan ng ating mga kababayan ay gagamitin sa tama. Dahil hindi lamang tayo nagtatayo ng silid-aralan. Nagtatayo tayo ng isang matibay na kinabukasan para sa ating kabataan at para sa ating minamahal na Pilipinas. Because every classroom we build gives our children a better future. Ito po ang binubuo para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank We invite you to the stage to receive the MOA signed by our beloved mayors. Unahin po natin, Mr. President, with your permission, ang taga Cordillera Administrative Region. So after that, Region 1, 2, and 3. Ho. Thank you. Please exit to your right. May we now call on the city mayors? Thank you. Please exit to your right. May we call on the city mayors from regions 4A and 4B? Thank you. Please exit to your right. May we now call on the city mayors from regions 5, 6, and NIR. Thank you. Please exit to your right. May we call on the city mayors from regions 7, 8, 9, and 10. Thank you. Please exit to your right. May we call on the city mayors from regions 11, 12, 13, and BARM. Thank you. Please exit to your right. And lastly, may we call on the cabinet secretaries, members of the Senate and House of Representatives to join the President and Secretary Angara on stage for a photo opportunity. Thank you. Please exit to your right. Mr. President, distinguished guests, nung nakarang linggo, lumagda po tayo ng MOA kasama ng ating mga governors. Ngayong araw naman po kasama natin ang
ang 125 mayors and 11 representatives ng mga cities all over the Philippines, Mr. President. Ito na po yung vision po ninyo na isama po natin ang mga local chief executives at local government units, being a former local chief executive yourself. Thank you for the vision. And here, andito na po tayo with the help of our friends from Congress, Senator Win, Senator Bam, Chair Roman, and Kong Richard, na nilagay po sa General Appropriations Act na pwedeng may flexibility ho tayo sa pagtayo ng ating mga classrooms. Thank you din, Executive Secretary Ralph at member ng kabinete na nandito ngayon. So gusto nating bigyan diin ang inyong direktiba na magtayo ng mas maraming classrooms gamit ang mas mabilis at makabagong paraan.